At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito ang pangalawang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Dalubhasa sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Kap, kailangan natin ng malaking halaga para madali siyang gumaling at hindi na lumala. Magkano naman yung sinasabi mong halaga, Dr. Riddick Krause? Kailangan ko ang 1,000,000 para magamot ko siya kaagad. 1,000,000. Ano? 1,000,000? Ba? Saan nakukuha ng 1,000,000, saan? Ay Kap, kung walang 1,000,000, sorry na lang. Sa loob lamang ng 2 araw, mababaliw na siya. Hindi. Kapitan, kailangan na natin sa lalong madaling panahon ng pera. Magagawa niyo ba ng paraan? Kuwan. Oo. Sige, gagawin ko ng paraan. Ayaw kong babaliw si Veronica, my love ko. Yung sekretary ko. Saan kaya kukuha ng 1,000,000? Kung magnanakaw naman ako, baka mauli nila ako. Lalong malaking problema. Kung wala naman akong 1,000,000, baka matuluyan ng mabaliw si Veronica. Malulungkot ako. At baka ikamatay ko na rin. Ano kayang gagawin ko? Ano? Friend, magkaibigan tayo. Alam kong may problema ka. Pwede bang sabihin mo naman sa akin? Wala akong problema, Pining. Wala talaga. Kung wala kang problema, bakit ganyan ang kilos mo? Pati mukha mo, parang lungkot na lungkot. Hindi naman ako malungkot eh. Masaya naman ako eh. Oh, tignan mo yan. Halatang peke yung ngiti mo eh. Sabi mo na kasi sa akin. Wala akong problema. Wala! Veronica? Bakit ba? Pare-pareho kayo nagtatanong kung may problema ako. Sinabi lang wala eh. Wala! Mahirap ang intindihin yan. Tama na, friend. O sige, hindi na kita pipiliting tanungin kung ano man ang problema mo. Tama na yan. Nakakainis kayo. Iniwan na niya ako? Kahit sabihin niyang wala siyang problema, alam ko na meron. Kaya lang, bakit ayaw niyong sabihin sa amin? Ano kayang dahilan? Pinagbantaan kaya ni Aling Punyang? Sana nagkakamali ako sa hinala ko. Oh, pare Reginaldo. Kumusta ang panluloko mo kay Kapitan? Ang ibig kong sabihin kumusta ang lagay ng pasyente? Okay lang naman si Kagawad. Sinabi ko kay Kapitan na kailangan ang 1,000,000. Kaya lang, parang hindi yata kaya. Oo nga naman. Mahihirapan yun. Babaan mo ng konti kaya yung hinihingi mo. Sige, bababaan ko. Babawasan ko na lang. Gagawin kong 500,000 na lang o kalahating milyon. Okay, ayos na yun. Bumalik ka na doon at sabihin mo na kahit kalahating milyon na lang. Sige na, pare. Sige pare,
babalik na ako doon. Ay, talagang kamukhang kamukha mo si Vice Mayor Agaton, pati boses, ha? Magkaboses din kayo, eh. Ano ba? Oo, mag-ingat ka, pare Rehinildo. Oo, Ha? ako na bahala. Sige, alis na ako. Good luck, pare. Miss, nasan si Kapitan? Ah, Vice Mayor? Ay, iba pala. Kamukha mo lang. Wala po siya dito, Lolo. Ha? Huwag mo nga akong tawagin, Lolo. Pwede mong tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Rehinildo o Regina lang. Ha? Oo. Lolo Reggie. Mang Reggie pala. Tanggalin mo na nga yung mang. Regina lang. Okay? Oh, sige, Reggie. Siya nga pala. Bakit po ninyo hinahanap si Kapitan? Pag-uusapan sana namin yung tungkol sa sinabi kong pera para magamot ko yung babae. Juan, wala pa po. Naghahanap pa sila, Kapitan, kasama ang mga CVO. Sana kahit hindi na buong 1 milyon. Hindi na 1 milyon? Mababawasan pa? Oo. Yun sana ang sasabihin ko kay Kapitan. Kaya hinahanap ko siya. Kung ganon, tatawagan ko na lang siya at mag-usap kayo. Sige. Tawagan mo para magamot ko na agad si Veronica. Ay, Karyong, saan ka na naman pupunta? Kararating mo lang sa bahay, aalis ka na naman. Wala na akong ibang pinupuntahan po niyan, kundi barangay hall lang. Ako ang punong barangay, kaya dapat lagi akong nandoon. Ang sabihin mo, hindi mo maiwan-iwan ang Veronica na yon. Nako! Ayan ka na naman po niyan eh. Bakit ba? Masyado ang pag-aalaga mo sa babaeng yan. Nako, naawa nga ako sa kanya. Kasi sabi ng doktor, may sakit daw siya. Anong sakit daw niya? Sabi ni Dr. Reggie Cruz may naglagay raw ng gamot na nakakasira sa pag-iisip, sa iinumin niya. Tapos, may flirt virus pa siya. Oh. Flirt virus? Oh. Naka, lumayo ka sa akin. Siguradong may virus ka. Lumayo ka! Layas! Sige, maalis na ako. Huwag ka munang umuwi. Magpagaling ka pa doon sa barangay hall. Oo, doon na ako. Hindi na ako uuwi dito. Kung yan ang gusto mo. Karyong! Pare Asyong. Pare Adong. Bakit? Anong balita? Bakit parang nagmamadali kang pumunta rito? Pare, may narinig akong usap-usapan doon sa harap ng tindahan nila Bibang. Anong usap-usapan na naman yan, pare? Nako, plano raw ng mayor na i-lockdown na naman ang buong barangay natin. Bakit daw, pare? Dahil nabalitaan daw nila na may virus daw dito sa atin. Kaya baka mamaya i-lockdown na nila. Kung ganon, pumunta tayo agad sa bayan.
bibili tayo ng mga pangangailangan natin. Pare, may problema eh. Ha? Anong problema na naman yan, pare? Wala na akong pambili. Baka ikaw meron ha? Pahiramin mo muna ako. Ibibigay ko na rin sa iyo kapag meron na uli honorarium natin. Ha? Patay. Patay? Ah, Anong ibig mong sabihin na pare? wala na rin akong pera, pare. Di ba, ibinilan natin ng inumin noong nakaraang araw? Paano na tayo pare? Anong kakainin natin habang naka-lockdown tayo? Bahala na. Tama! May naisip akong paraan, pare. Anong naisip mong yan pare? Sabihin mo na kaagad sa akin. Pakikilusin natin sila Aling Ginsyang, Boy at si Munyeng. Ngayon gagamutin na kita, babae. Magtiwala ka sa akin. Ako ay nag-aral sa pinakatanyag na universidad sa bansang Alemanya, doon sa University of Bonn. Kaya, huwag kang mag-alala. Gagamutin kita. Sa loob lamang ng 1 linggo, babalik na sa normal ang isipan mo. Benito, palagay mo, gagaling na kaya si Veronica sa ginagawang panggagamot ni Mang Reginaldo o ni Dr. Reggie? Yan ang hindi ko alam, Pinig. Alam mo, nakakatakot. Baka mahaw tayo ng flirt virus. Sino ang may blood virus, Pinig? Sino? Sino pa? Di si Veronica? May blood virus siya? Naku, Pinig. Delikado ako, Pinig. Bakit, Benito? Parang takot na takot ka. Kasi nahawakan ko yung kamay niya kanina. Naku, baka nahawa na ako. Mamamatay na ako. Ayaw ko pang mamatay. Hindi pa ako nakapag-asawa, Pining. Huwag kang matakot. Hindi pa naman daw sila sigurado. Naku. Sabi ng RHU kanina. Pining, ayaw kong mahawa ng sakit na yan. Magpapagamot ako. Huwag kayong mag-alala. Ha? Kaya kung gamutin ang lahat ng sakit. Pati blood virus, doktor? Kaya mong gamutin? Oo naman, kayang-kaya ko. Kung Ano, Dok Reggie? may 1 milyon kang ibabayad sa akin. Ha? 1 milyon? Saan nagkukuha ng ganyang kalaking halaga ng pera? Kahit piso? Wala ako, doktor. O di gumawa ka ng paraan kung gusto mo pang humaba ang iyong buhay. Diyos ko. Mamamatay na yata ako. Saan ako kukuha ng 1 milyon? Saan? Pare Reginaldo, kumusta ang panggagamot mo kunwari kay Veronica? Ayos na pare. Dala ko na yung paunang bayad nila. May ibig mong sabihin, nagbigay sila ng paunang bayad? Hindi nila kaya ang 250,000. Kaya 200,000 piso lang ang binigay. 200,000 piso ang binigay. Hindi na kumpleto, pare. Oo pare. Pero okay na rin yun. Ay, pero may problema ako. Anong problema yan?
Gusto kong mapatunayan na totoo ang aking paggagamot. Paano mo papatunayan yan, pare? Kailangan ko ang mga kasabot para maniwala ang mga tao sa akin. Aanhin mo ang mga kasabwat, pare. Buti pa'y makinig ka, pare. At ibabaliwanag ko sa'yo. Makinig kang maigi, pare. Doktor kayo doktor na yan. Delikado yan. Wala pa, pare. Ito ba yung Pare, asyong magagamutan ng nagdududa doktor na ang yan? mga tao kay pare Rehinildo. Oo. Nasasaksihan ko at naririnig ko ang kanilang sinasabi. Pero maniniwala rin ang mga yan. Palagay ko, hindi na pare. Nahalata na nilang tiking doktor si Rehinildo. Kung ano-anong universidad sa Germany ang sinasabi niya, pinagtapusan niya ng medisina. Relax ka lang, pare. Panuurin mo mamaya ang susunod na mangyayari. Doktor Ije, tulungan niyo ako. Ang lola isyang ko. Nasiraan ng bayan. Namatay po sa Apler virus. Huwag kayong magalala. Gagamutin ko ang sinamang may flirt virus. Nagagamot mo yung namatay na sa flirt virus? Namatanda? Mabubuhay pa ba yan? Oo, manood kayo. Bubuhayin ko ang matandang to. Sa pamamagitan ng tabletang ito, tutunawin ko ang isang kutsarang tubig. At ang halaga ng tabletang ito ay 1,000,000. 1,000,000 mabuhay-buhay ang napakapangit na matandang ito. At papatagan ko na sa langit. Mabubuhay ka, pangit na matanda. Mabubuhay ka pa. Ang pangit na matanda namatay po sa virus. Gumagalaw. Tingnan niyo. Tingnan niyo. Bakit ako nandito? Totoo. Anong nangyari sa akin? Bubuhay ang lola ko. Salamat, Dr. Ligi. Ito po ang bayad ko. 100,000 piso. Pasensya na po, Doktor. Wala kaming 1,000,000. Salamat po. Totoo pala. Galing na doktor ito. Galing niya. Hindi ko na kayang itago ito kina Kapitan. Sumusobra na ang gagawad asyong na yun. Pero baka mag-away sila, Kapitan, kung magsusumbong ako. Ayaw kung ako ang dahilan ng alitan nila. Parang nakakahiya. Ano kayang mabuti kong gawin ngayon? Pinagmamalaki pa naman ako ni Mami doon sa amin. Kung mabalitahan nilang natanggal ako bilang sekretary, sigurado masasaktan sila. Tama. Lalakasan ko na lang ang loob ko. Nakahanda na akong mawala ng trabaho. Iti-text ko si Kapitan. Papupuntahin ko dito sa bahay para makapag-usap kami.
Veronica, buti naman at lumabas ka. Ano yung sinabi mo sa text na sasabihin mo sa akin? Kap, kwan kasi... Tungkol sa problema mo, ang sabihin mo sa akin, sabi kasi ni Doc Reed, nagamot ka raw na niya sa sakit mong flirt virus. Pero ang ibang sakit mo, hindi raw niya kaya nagamutin Kap, sa totoo lang, wala naman akong sakit na flirt virus. At wala siyang dapat gamutin sa akin. Ha? Wala siyang dapat gamutin sa'yo. Pero Opo. sabi niya may kakaibang chemical raw na nainom mo. Kaya medyo nasiraan ka ng... Wala po, Kap! Ha? Wala talaga! Bakit umiyak? Ano ba talagang problema mo? Nagpapabagabag sa iyong damdaman. Kap, sasabihin ko na po sa iyo ang totoo. Kung bakit para wala ako sa sarili ko. Sige. Sabihin mo sa akin ang totohanan. Veronica pala. Bakit nagkaganon ka? Bakit? Kasi, Kap, pinagbandan po ako ni Kagawad Asyong. Pinagbandan ka? Anong klaseng pagbabantayan, Veronica? Ano? Sabi sa akin, kung magsusumbong na uli ako. Ano kaya ang gagawin ni Kapitan Karyong sa ipinagtapat ni Veronica? Mga giliw naming tagapakinig, sundan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Dalubhasa sa pakikipagsapalaran ni... Kape, may nagtitinapay. Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdam, Robert De Guzman, Ami Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora. Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines!